remember, congratulations, Big Four. Thank you. Okay, before I proceed with Joaquin and kanina babanggit na si Angel Oxin, hindi ako na na-imagine to kasi parang lahat gusto yung patabaw si Angel and ikaw nakatabaw mo si Miss Angel way back, Bonchok. So parang na-imagine ko tuloy na parang family drama kayong apat with Miss Angel Oxin. So magandang yun. Anyway, my question would first with Crystal, okay? Habang nasa loob ng bahay, lahat ng tao dito are raving about their performance sa What Lies Beneath. Yes! Actually, quoted saying sa Kapamilya Chat, sinabi ni Kyla na you are so good na nahirapan siyang sundan ka. As ganun. The question is, can you, quick kwento lang kung how was the experience of doing What Lies Beneath? And on set ba? Kasi natanong ko yung kay Rek at kay kay Eliza kanina. Ikaw rin ba, alam mo ba at that point kung sino yung killer? Pumasok ka na PBB na alam mo naman kung sino yung killer ng show? Ako po, kami pong young neighbors, alam po namin kung sino yung killer. Kasi po, andun po kami ng ginagawa namin. Tsaka, na-wrong send po yung... na-wrong send po sa amin yung script, pero nalaman din naman po namin kasi sinabi ko sa amin yung direct. But ako po... paano ko po ba pinaghandaan si Erica? Honestly po, I just really read my script. Tsaka hindi ko din naman po yung magagawa if wala po yung mga directors ko. Tsaka at the same time po talaga, I really immersed myself with my character. I asked my director so many questions. Hindi lang because I'm a curious person, but because I really want to get to know my character. And gusto kong magawan siya ng magandang performance talaga. And I'm happy na maganda po yung pagtanggap sa kanila mga tao. And I'm really proud of my character, si Erica, because I really did my best. Sobrang galing, exciting 50 pesos scene doon. So, yun, congratulations, Erica tawag namin speaking sa atin. Salamat po. And for Joaquin and Nela. And, by the way, Joaquin, napanood din namin Topang Geo 18, you were so good in it. Congratulations. Also, I like your shirt. Life, and then there's a battery, and then it's like 3. It's like a letter E. Thank you, Joaquin. And naalala ko lang yung nilaunch kayo nung Star Magic way back last year. But my question is, kasi nabanggit na yung Miss Angel, and then ikaw, nabanggit yun yung first 24 hours. Diba? So, kayo, nung nakita na si Miss Angel, and we're curious about si Kuya Daniel mo, ano yung mga unang sinabi nila sa inyo, or yung mga unang moments ninyo na pwede nyo i-share sa amin pagkalabas nyo ng bahay ni Kuya? Paglabas ko po, pag salubong ko kay Kuya DJ, una niya po sinabi sa akin na I'm proud of you. Yun po agad. And then he just called me. And actually, di ba, quiet din si Kuya Daniel sa social media. Then, last few nights, bigla siyang nag-post ng support sa'yo talaga. Ah, really? Sa Twitter, we saw it on X, nag-post siya ng ano. So, Wow! Thank you, Kuya! At sa pagboto yun, di ba? yes, sa pagboto. Nag-wait ka kayo, ano si DJ? Ikaw naman, Joaquin, how was it with you? Ano yung mga unang sinabi si Miss Angel? Puro kwentuhan lang talaga. As in, like, as soon as I got home, it was like, the door, we closed the door. Okay, so, kasi kami ng apat na pamilya, like, my mom, my dad, Tita Angel, tsaka yung lola ko si Hilo. As in, parang ano siya, like, imagine you going home with your best friends after something crazy just happened. You're just gonna go, like, my point is, crazy talaga yung kwentuhan, and it just went on, and we didn't notice that time passed by. Kasi hindi lang siya kwento from me to them, pero kinuwento din nila yung mga nangyari sa outside world sa akin. Kasi, ayun, I got out, and it's like, masaya na event talaga. So it's all like stories, lahat ng kwento na nice nilang ikwento sa akin. Thank you, guys. And tuloy naman, okay, so you've always been known as a very good child actor. Napanood ka namin sa napakarami and I think you say one more time with your and nangunati ang langit kayong dalawa, super ka. My question now is, after PBB, how would you want people now to see you, to look at you? Kasi syempre, kumbaga, iba na to parang nung pumasok ka to Vogue. So how would you want people now to know or to look at you now? Yun nga boss, kagaya po sinabi niyo, matagal na po ako sa industriya po. So, ang nakikita lang po nila is yung mga show ko po, yung mga characters ko po. But now po, siguro, pagpasok ko ng PBB, siguro ang gusto ko po makita po nila sa akin is si Miguel naman. Si Miguel Vergara naman po. Hindi po yung mga characters niya, just me po, and how I go inside the house. Kasi yun nga po, kagaya na sinabi ko, habang kinikilala po nila ako, kinikilala ko din po yung sarili ko. So siguro yun lang po yung gusto kong makita po nila sa akin doon sa PBB is kung sino si Miguel.
Okay, last na lang. Kasi ngayon, syempre, uso yung mga shipping, mga love team, mga ganun-ganun. Hindi ko alam kung gusto niyo magka-love team or not. For if ever given the chance, sino yung gusto niyo maka-team up for a project? Kaya hindi naman exactly love team, maka-team up na, maka-pair na. Yes. Pwedeng teen house, pwedeng housemate, pwedeng Go, kung hindi na Miguel! start, pwedeng kapuso. Pwede sa kapuso kung gusto niyo. Let's go, Miguel. Go, Miguel! Lahat kayo. Go, Miguel! Go, Miguel! Magkaya sa si Tita Chris, mag-isip yung tanong. Sige mo. Siguro ano ba, ayun, si... Let's go, Miguel! Ayun, siguro si Liza. No way! Pero di ba, you were the young invest dun sa What Lies Beneath. Yes po. So yun. May nangisa lang doon. Nagkaano ka. Gusto ko may sariling sound effect! Oh, mami. Yes po. And how about you naman? Okay, Ayun. sino na next? Go. Sino ang gusto niyo maka-team up? Hindi necessarily love team kasi baka mabash tayo or anything. Pero sige, ikaw, Crystal. Ako po kahit sino naman po talaga, I'm really open to be working with anybody naman po. Tsaka kung sino pong ibigay sa akin, I think ay mapaghahandaan niyo po namin dalawa. Pero question lang, kasi nakita ng mga tao, sobrang galing. No, even si Miss Gladys was acknowledging, ang galing mo mag-contribute. So, game ka ba, willing ka ba if ever magkaroon ng chance na maging ikaw ang Clara ng bagong generasyon? Na Gen Z Clara. Of course, opo. Tsaka super natuwa po ako nung sinabi ko sa akin ni Miss Gladys yun. Super, I feel so honored po talaga. Kaya, of course, opo talaga. Tsaka syempre may pressure po na kasama yun kasi if ever pangatlong Marak Nara na po yun. Tsaka po yung pinagagalingan po ng Marak Nara is magagaling ng mga artista po sa Pilipinas. But if may bigay mo po sa akin, yung gagawin ko po talaga yun. So, kung ikaw si Clara, sino sa tingin mo pwedeng mara? Caprice! Caprice. Caprice! Or Jana! Yes, in chance I'll love it. Oh, actually, Caprice and ano nga, Marak Nara. Now, about you, Joaquin? Ano yung look for na pwede mong maka-love team, maka-team up, kung hindi ka... Maka-team up. Honestly, like, I've said this like a couple times before, pero like as an actor, like with the art, you'd want to work with as much people as possible. Kasi iba-iba talaga yung mga experiences. Me personally, I'm good with anyone, but you know, it's management decision. But if you're to ask me, right now, I want to team up with Miguel. Because he's such a good actor. Miguel is such a good actor. He's so handsome. Thank you. How about you, Lela? Honestly, wala po talaga a specific person in mind. But yes, I'm open to work with anyone. If sino po yung makitaan nila na, if yun nga po, based po din sa question yung coordinate or the team up. Well, kung bahala na po sila. Ako, I'm just here to work. I just wanna add. And yun ang parang interesting to see you and Daniel sa kung ano man next project ni Daniel. Kasi parang interesting ko yung makita paano on-screen dynamics. Yes, that would be fun. Pero ako po parang, kung hindi ko pa po kayo makipagsabayan kay Kuya. Gusto ko muna mag-practice. Parang ganun din yung thoughts niya on working with Miss Angel. Ano, parang, but anyway, congratulations guys. Thank you. Super deserving kayo. Thank you so much, Kuya Francis. Nice shoot. Thank you so much po. Thank you. Now let's have Miss Janice Navida of Bulgar. Hi, Miss Janice. Hi. Hello question po muna kay Joaquin. Hi. Kasi Joaquin, isa ka sa mga most controversial housemates. Oo, and isa sa mga issues na ibinato sa'yo nung nasa PBB house ka pa rin paglabas mo is yung pagiging Nipo baby mo daw. Your reaction to that? My reaction to that? Well, it's true that, you know, my parents worked hard for where they are right now. And I can't really, you know, wala akong magawa dyan. So, but what I can control is whether I want to take advantage of that or not. And ang masasabi ko lang talaga is, gusto ko talaga gamitin yung hagdan, hindi yung elevator. I want to work hard for where I want to be. I want to work hard for where I want to be, and I want to deserve what I have. Because, yeah.
So yeah, I want to work hard for where I want to be. I want to deserve what I have because I think I don't want to wear like yung analogy ko, yung analogy for that is like oversized clothes siya. So yes, pwede ko naman siyang kunin if given the choice, but hindi naman siya kasya sa akin, di ba? I want to, work out to fit in those clothes. I want to work hard for my spot. Thank you so much. So aware ka naman na isa sa mga criteria ng PBB is yung through voting. So bago ka pumasok, in-inform mo na ba sila daddy mo and tita Angel mo na huwag kang gastusan masyado para iboto at manalo dito sa PBB? May ganun ba? Yes, actually, binanggit ko siya ng tapatan. I told them as much as possible don't vote for me because like I said, I want to deserve. It's really my mindset. It's my moral compass to want to deserve where I stay. So, I mean, si Tita Angel, naghulog siya ng 12,000 pesos para sa akin. So, thank you so much. But I told them not. Pero kung sakali, di ba, kaya niya kahit siguro 5 times. Kahit times 5 ng 12,000, kaya yung gumastos. Probably. And yung next question ko naman, kasi Joaquin and Lela, parang after yung lumabas ng PBB, may lumabas na na nag-bonding kayo and nag-jogging yata kayo. Diba? May ganun. So, gusto ko na malaman, kailan nagsimula yung closeness nyo? Friends na po talaga kami before PBB pa po. And yeah, we're very close friends. I mean, we met before we launched. And then, magka-chat lang kami. And then, nagkataon na we have the same interests and stuff. And we vibe. Tsaka lagi siyang umuoo sa mga, sa mga ayaw. Teka, di ba rin mo nang magka-chat? Hindi. Friends No, na. we text. There's nothing wrong. The notions of magka-chat is crazy. So, bro, we just text. Like before. Like we text a lot. And mahilig ako mag-aya. So, I love the friends who always say yes. And she always says yes. So, ang real score, friends lang talaga. Friends lang po. Ang bilis! Ang bilis, Lela! Kasi parang feeling ko kanina pa niya gusto kunin yung mic ni Joaquin. Pinapalo. And si Lela, kasi alam naman natin very strict ang kuya mo, di ba? And ang mamo naman, sinasabing stage mom. So, sino mas mahigpit sa kanila? Si Kuya, si Mama, ano lang yun. Pero si Kuya may pagka-step po. Anong mga paalala niya sa'yo o binibili niya sa'yo? Si Kuya po. Yes, ako. Na dapat gusto ko daw po yung ginagawa ko. Kasi before pa po ako pumasok sa industry po na to, sinabi niya na po sa akin na hindi lang puro rainbows and butterflies, madami rin, or roller coaster rides. Daming ups and downs. And sabi niya, inisa-isa niya po talaga sa akin and tinanong niya kung kaya ko daw po. And then, yeah, yun lang po. Pinaalala lang niya po sa akin na it's not going to be easy, so you have to love it. Kailangan daw sigurado ako. But sobrang supportive po ni Kuya. Yun lang po. May mga paalala din ba siya sa'yo about boys? Wala siyang specific na sinabi paalala. Ang huling sabi lang niya sa akin, ayus-ayusin mo, Carmela. Sabi niya, I gets ko na yung ibig sabihin niya doon. So wala naman siyang mga, yung pagbabantay talaga na yung mga maligid sa'yo, mga nagpaparamdam sa'yo. Meron kami, may silip-silip pa rin siya. Pero si Kuya gusto lang naman niya po ako maging masaya. And I'm 20 na rin naman po. So he's just being supportive. Sabi mo nga yung mamo, hindi naman, mas mahigpit si Daniel kaysa kay Miss Carla. So kayo Miss Carla, okay ba kung sakaling may manliligaw na sa'yo, Lela? Yung mom ko, if okay lang po sa kanya. Ako. Yeah, okay lang po. And basta tamang edad na rin naman po ako. Decide. So ano naman kaya ng mamo? Na, ayun din po, same lang kay Kuya na if ever bubuksan ko yung puso ko. If ever bubuksan ko yung heart ko, kailangan sa
sigurado po ako at dapat sa tamang tao. Yun na lang po yung advice nila sa akin. Moment ko. Amen. What? I mean, Sino kaya sa iyo unang magkaka-boyfriend? Charot! si Miguel. Wala, bawal si Mama. Si Miguel. Ano yung mga girlfriend? Ayun, thank you, Lena. Thank you po. Thank you, Madam. Thank you. Okay, ituloy na natin